Yan na, basta. So, Saturday unboxing tayo, pero, wait lang. Medyo may dugas lang kasi nga, magkikris, ano ngayon, well, technically, Sunday ngayon, before Christmas. So, within a week, basta, so hindi siya present na Saturday ngayon. Pero Saturday unboxing natin lalabas. Anyway, so yun na nga. Kasi nga, magka-Christmas, New Year, baka mabisi, ni-ready ko lang to. So, buffer lang siya. Pero, tingnan natin. Okay. Anyway, so open habang binubuksan natin to. Isa to sa matagal na na-stuck sa akin na hindi ko na matandaan kung ano to. So, bubuksan na natin. Kasi may inaantay ako, dapat yung isa sana eh. Kaso, hindi dumadating eh. So, ito na ang Royal Kludge. Ooh, wait. Anong ano to? Model to? R75. Huh? Ako may nabili na akong R75. Or may nakapending akong R75. Wait lang. Wait. Okay. Welcome back. Welcome back to me. Wait. Yun. R75. Ano ba yung... Ang tagal kasi... medyo matagal na to. Fast forward yun na lang. Hinahanap ko lang. Hindi ko na matandaan kung... Ito yung isa nabunot natin eh. Yun. Okay. Ito. So, Royal Kludge RKR75. Meron siyang katulad. Yung layout, feeling ko hindi Aula o yung Faker, pero balikan na natin, hindi ko na matandaan. Anyway, so Royal Kludge or RK, isa na rin to sa mga brands na nabubuksan natin before. At ngayon pa talaga, kakawalan sila Marga. Gahabol yung mga pusa, sina Marga, sina 50. So going back, isa na to yung sa mga brand na, sasabihin natin trusted kasi okay yung ano nila eh, okay yung build quality. Although alam naman natin na magkakaparehas sila. Pero maganda yung at least, kung magkakaparehas man sila, ang kinukuha nila is yung magandang quality, di ba? Yung magandang build. Anyway, boom! Ayan na nga. Feeling ko mabilis lang tong video na to. Iniisip ko lang kung ano yung katulad niya. Tapos yung pricing, nakita niya naman naglalaro ng 1.8 or 1.9. Depende kung kailan nyo mabibili. Pero original price niya is 2.4. Tapos, pag tuloy-tuloy yung kahol nila, post muna natin. Pero habang hindi pa ganun, kalala. Ayan. So, ito yung freebies. Ito yung freebies nila. So, meron kang kasamang Switch. Hindi ko nabubuksan to kasi feeling ko ito rin yung nakalagay doon. So, mamaya na natin yun. And then, meron tayong, syempre, keycap puller, switch puller. And then, uy, ang ganda. Maganda to. Matte ba to? Matte na kable. Uy, matte nga. Uy, wait lang. Meron pang... Bago to. Meron akong ganito kasi ito yung pambukas sa mga laptop or sa mga devices na may maliliit na hinge. So, ito, feeling ko, dinagdag nila to. If ever kailangan nyo buksan, goods to. Ito nga, matte nga. Ganda. Ito, gusto ko to. Trip ko to. Tsaka yung ano niya, yung USB niya. Hindi sobrang laki, sapat na sapat lang. And USB, maganda. Again, tulad yan na nasabi ko, meron tayong somehow expectation sa brand na to kasi so far okay naman yung mga keyboard nila. Okay. Anyway, nabalikan natin yan. Again, ito yung kulay. Pero, buksan na natin yung dun sa para di na natin magalaw yan. Okay. May battery pa ba ito? Baka mag-lowbat na. Okay. And again, napaka-classic, napaka-premium. Meron siyang ganito. Oh, nice. Uy, satin feels. Ganda, ang lambot nito, men. Parang ito, ganda nito, oh. Hindi siya yung normal na tela. Kasi usually, parang plastic. Iba to, oh. Bah, hindi ah. Okay. Open. Tanya, pati wagsak. Wow. So, syempre, meron tayong user manual na check natin lang na mabilis kung may bago ba. So, yan. Katulad ng dati. Makita man F2, navigator, calculator. Although, iba yung language, pero
I mean, naintindihan mo naman, di ba? Mabasa mo na, volume, silent. Pero yung English, kung sige, sa English hanapin natin. Ayun, multimedia. Ano, computer, band, plus. So, typical na settings lang din naman. Spacebar. Okay. Okay, so, parehas lang naman. So, tabi na natin yan. Punta na tayo dito sa main event, which is the keyboard. Ganda nung ano, ang ganda nito. Ito, ang ganda ng cover niya. First na ganyang plastic. At as kung nakikita nyo, ito nga kasi hindi pa natin napapag-giveaway dahil nga may unting commotion nung, ilan lang yung nag-comment pero kung lumabas tong video na to, sana napag-giveaway na natin yan kasi lagpas na Christmas. If ever man hindi. Uy, napindot natin. Anyway, yan. Balik tayo dito. Thumbnail ko na muna. Baka makalimutan ko Yan. Thumbnail na mabilis. Kung titingnan nyo, again, ang ganda ng itsura niya. Out of box. Ang ganda. May kamukha rin siya. Iniisip ko, feeling ko, Aula. Hindi ko matandaan kung ano yung exact model. Pero, more or less, Aula to. Layout. Alt and Fn, hiwalay. Same nandito. Hindi siya inipit. Ito rin. May space. Tatlo. Okay lang tong tatlo. Itong part na to hindi ko masyado pinapakialaman or hindi ako nababother masyado dito kahit man dalawa lang yan. Tatlo or apat. Okay lang kasi. Hindi mo naman masyado may pipindot. Usually ito lang, diba? Tapos Fn. Ito hindi ko to trip. Pero again, depende sa preference mo. Kasi sa akin ang mas trip ko. Ang mas trip ko is escape lang. Mayroon isang space ditong, may isang butas dito na space and then F1 hanggang F12. Kahit walang tunab, okay lang. If meron, okay lang din. Pero itong layout, feeling ko, trinay nilang isiksik. So, all goods. Again, preference na lang yun. So far, okay naman. Itsura ng keycaps at pabilis tayong sound check habang tahimik. Hindi sila kakahulan. Wow. Pag nakaangat, pag nakababa, ano yung tunog? Goods, di ba? Goods. Okay. So, open na muna natin bago tayo open na muna natin bago tayo mag-check ng mga gilid-gilid. So, again, ito yung switch na nakita natin kasama. Open na natin. Easy removal. Napakadaling tanggalin, mamen. Okay, so ano to? RK switch. Yan o, RK. Okay, so ano makikita natin sa ilalim? 5 pins, yes, 5 pins. And this one is north facing. Ito kaya hindi ganun ka-solid yung tunog. Medyo plastic naman kasi to, pero mas nandun sa mas matigas na part ng onte. Yung sa foam medyo manipis lang. Pero kahit palitan mo foam, feeling ko hindi masyado magbabago yung tunog dahil nga dito. Usually ito yung nagpapaganda Isa sa mga nagpapaganda is itong part na to. Okay. Suabe. Lagay na natin. Bagag. Solid, no? Okay, so sa taas, uy! Nagulat ako. Sa taas, meron siyang bukod tanging isang perasong USB-C. Bakit may cutouts dapat to? Ano to? Magiging shortcut ba dapat siya? Or parang extension na pwede ka magsaksak ng USB pero kinulang sa budget or hindi kaya ipilit sa budget kaya tinakpan na lang nila. Gilid, wala. Maganda yung mga ganong klaseng keyboard, lalo na if wired. So, sana nilalagay nila yung feature na yun kasi 'di ba in most cases, kasi gagawa ka pa ng extension ng hub, since nakakonect ka naman doon, nakakonect sa keyboard. Very useful in some cases, yung iba ayaw, pero may setup na maganda yung ganyan. So, meron tayong ganun. Alam ko yung rack lamp ang yata meron ganun. Okay, so, gilid, wala. Ilalim, wow, ito medyo nalagyan nila ng effort sa pag-design. RK Lab 75%, and sa ilalim
Ayun na nga yung model R75. Clean look lang. Easy. Tapos stopper. Okay. Ang tanong dito is, try mode ba to? Kasi, paano tayo magsiswitch? Baka nandito sa tab. Wala. Sa caps lock. Wala rin. So, nasaan? Uy, malalagdag. Kung paano ka magsiswitch, malalaman natin pag binuksan siguro natin. At wala ring on and off. So, wired lang ba to? Baka nga wired lang, men. Pero hindi, dapat try mode to. So, pause nyo na lang. If hindi, or kung gusto nyo man tuloy, pare-pares nating tingnan. Indicator lock. Oh, okay. Use VIA. Naka-VIA. Okay to VIA na rin pala siya. Ano yung VIA? Yung QMK VIA. Para sa akin mas madali yung program kasi pwedeng web-based lang. Okay. Switch to Windows. FNFSFB. Damn! So wired mode lang siya. Parang mahal, no? Parang mahal. Wait lang. Mahal siya pag ano lang. Pero sige, tingnan natin. Pero ito, kung titingnan nyo to, ito, totoo, ayun, wala rin siyang, hindi masyado makita, pero ayun, wala rin siyang butas doon. Sabagay, hindi naman nakalagay na try mode. So, wired mode lang siya. Medyo mahal para sa wired mode. Ano to Mahal. Pero ito yung isang part na medyo pumapalag-palag siya. Again, naka QMK VIA na siya. For the price of 1,800, feeling ko ito yung isa sa mga mura. Usually naglalaro to ng mga 2,000, 2,500. Pero to QMK na. Although naka-JSON, okay lang, pwede mo nang save sa PC yun. Kung paano yun, again, separate video na lang kasi medyo mahaba tayo. So, wired lang pala to. Yan, wala akong makitang kahit ano. So, feeling ko wired lang talaga siya. At malamang wired lang din siya. Wala nang ano eh. Kasi kung titignan nyo, usually, pag ganito, sa either nasa tab or caps lock, yung switch, yung toggle, again, wala nakita. Tingnan natin, mahal ba sa price niya? So, magkakaalaman tayo pag na-testing natin yan sa ating Mama Peggy with, okay, testing natin. Let's test it, Mama Pegs. So, dapat gagana to kasi word siya. Pag di siya gumana ng word na ganito, medyo talo, no, men? So na. Yan, okay. Kaya naman, kumagat naman agad. Typing feels, typing vibes. Mahal Okay. Game. Unat lang na onte para may palag. Kita ba? Kita. Game. Medyo sumabit tayo doon. Yung typing feels okay. Medyo nanibago lang ako kasi itong hindi medyo angat to sa ginagamit kong keycaps. Familiarity na lang naman yun. Hindi naman big deal. Again, okay yung typing feels. Hindi siya ganung katigas, hindi siya ganung kalambot, saktong-sakto lang, suwabing-suwabe. Doon lang ako nagbabase ngayon kung okay ba siya.
For a wired keyboard, pero kasi QMK, out of the box, very nice. Even yung ilaw niya, nakita nyo, malamang perky yan siguro. Malamang perky yan, hindi ko sigurado. Malamang perky yan. Tapos, at the same time, okay yung color, yung color combination niya, no? Gumagana yung buttons. Yes, gumagana yung buttons. Yun, kasi, again, medyo bias ako, hindi ako fan ng wired keyboards. Pero for the sake of QMK, angat natin siya ng onte. Palag-palag na. Siguro kung lumagpas siya ng mga nasa 2,000 mo nabili, medyo mahal. Pero since, again, nabili ko ng less than 2,000, which is 1,800, mga 1,900. Hindi ko sabing panalo, pero goods na, above average. Okay? So again, if naghahanap ka ng wired keyboard, QMK, VIA, isa to sa mga options na pwede mong ilagay dyan sa listahan mo kung hindi ka pa nakakapamili ng yung Christmas shopping list basket shake. At dahil dyan, dito na natin tatapusin. Bye-bye na guys. RKR. Ang haba ng pangalan niya kasi RKR75. Bye-bye na guys. Babu.